Siguro naman ay alam na ninyo yung nangyayari dito sa Phoenix Fuel Masters na pinalitan na yung kanilang coach na si Willie Wilson at ngayon daw ay maraming players na mati-trade. At mukhang isa dito sa mga nababanggit ng pangalan ay itong si 6'7" forward center na si Kai Balungay. At kung sakaling ito ay maging available for trade, siguradong isa ito dito sa mga kukunin ng San Miguel Beermen. Alam natin na medyo tumatanda na yung lineup ng SMB at kinakailangan nila ng mga dagdag pang mga big men para makatulong dito kay Junmar Fajardo. Suwak na suwak itong si Kai Balungay kapag nagkataon. Dahil kung pinapanood ninyo ang laro ng Phoenix Fuel Masters, itong si Balungay pwedeng center. Pwede rin to na power forward. Magaling din ito doon sa fast break at very athletic. So bagay na bagay siya dito sa San Miguel Beermen. Kaya nga hindi ako magtataka kung itong si Kai Balungay i-trade dito sa San Miguel. At syempre, magiging masaya to kapag napunta dito sa SMB. Kaya naman hindi ako magugulat kung sakasakali nga na itong si Kai Balungay maging isa talaga dito sa mga top options ng Beermen. At kapag nakuha ng San Miguel itong si Kai Balungay, sigurado na iyong kanilang lineup mas magiging matindi. Dahil syempre, magkakaroon sila ng isang dagdag pang scorer. At sigurado natin na iyan yung magiging tulong talaga dito sa San Miguel. Dahil sa ngayon, nakita na rin natin na itong TNT nagpapalakas at alam yan ni Coach Leo Austria. Kaya posible na itong si Kai Balungay ang kunin at baka ang maging kapalit niyan ay itong si Chris Miller at magdadagdag pa ng isa pang player. Kaya nga sa tingin ko bagay ito talaga dito sa gagawing plano ng San Miguel. Napalakasin yung kanilang roster para naman pagdating dito sa mga susunod pang conferences, magkakaroon din sila ng iba pang aasahan. Hindi na lang itong si Junmar Fajardo at itong si CJ Perez. Kaya good move talaga to. Sa panig naman itong si Coach Yeng Giao, posible na magkaroon siya ng isa pang 6'10 center. Alam natin na meron na siyang 6'7 Luis Villegas at 6'8 na Kit Datu. Yun nga lang injured itong si Datu at itong si Villegas kagagaling lang din sa injury. So hindi pa talaga itong masasabi na magiging epektibo. Kaya mukhang kinakailangan talaga ngayon na itong si Kit Datu at itong si Luis Villegas magkaroon ng katulong. At mukhang ito na nga ang 6'10 na si Ladis Lepalam ang kukunin ngayon ni Coach Yeng Giao mula sa Meralco. Si Lepalam ay dinraft na pang round 5 ng Meralco at hindi naman binibigyan ng minuto. Kaya pwedeng-pwede ito dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kapag ito yung napunta dito sa Rain or Shine, magkakaroon ng mas magandang bench itong si Coach Yeng Giao at hindi na niya poproblemahin yung kakulangan niya pagdating dito sa mga center. Alam din naman natin na itong si Coach Yeng Giao ay isa dito sa mga master tactician talaga sa PBA. Kaya sigurado na magkakaroon siya ng playing time dito itong si Lepalam. Kapag napunta to dito sa Meralco sa Rain or Shine, mahahasa ito ng mabuti at magkakaroon siya ng kumpiyansa. Kaya nga sa tingin ko, magagamit talaga to ni Coach Yeng Giao at makatutulong dito sa kanyang lineup. Kapag natuloy ito, masisiguro talaga natin na magiging title contender na sa wakas itong Elasto Painters. At ito'y matagal nang iniintay ng mga fans talaga na mangyari dahil alam naman nila na medyo matagal nang hindi na nagkakaroon ng isang kampiyon na independent team. Kapag ito'y nagawa ni Coach Yeng Giao, sigurado magdiriwang yung mga fans niyan. Itong si Ladis Lepalam, sabi nga nila medyo hilaw pa pero kinakailangan lamang yan na bigyan ng pagkakataon at lakas ng loob at sigurado na magagawa na talaga niya yung mga kinakailangan para makatulong dito sa kanyang roster. At sigurado magiging good move na naman yan. Ngayon, pagdating naman dito sa Barangay Ginebra, ang balita natin mukhang kukuha sila. Magiging kasama na ni Japet Aguilar dito sa center position. At mukhang ang napili daw talaga nila dyan ay itong si Michael Phillips, ang 6'7 forward center ng De La Salle. Alam natin na matunog na yung pangalan nito pagdating dito sa PBA draft at mukhang siya na talaga ang napili nitong Barangay Ginebra. Sigurado na magiging malaki ang tulong nito dito sa Gene Kings kapag nagkataon dahil alam naman natin na itong si Michael Phillips isa na yan dito sa mga kinoconsider talaga ng mga top players dito sa PBA sa UAAP. Kapag napunta yan sa PBA, natitiyak natin na magiging isa rin yan dito sa aapangan ng marami. Kaya nga sa tingin ko, pwedeng-pwede talaga itong plano ng Barangay Ginebra. Alam natin na itong
Si Coach Tim Con, inamin na niya na kulang sila sa front court at itong si Michael Phillips siya ang pupuno doon. Kaya nasisiguro natin magiging isa to dito sa aabangan talaga at mangyayari yan dito sa Barangay Ginebra. Natitiyak natin na kapag itong si Phillips ay nag-declare ng draft dito sa PBA, ay yan ang kukunin ng Ginebra bilang number 1 pick. Unless of course biglang sumali itong sila Dwight Ramos o yung mga top players sa Gilas. Pero sa ngayon kasi medyo malabo na sumali yung mga nabanggit. So itong si Michael Phillips ang malamang na maging number 1 pick. Kapag yan nakuha ng Ginebra, sa tingin ko mariresolve na yung kakulangan nila dito sa front court. At kung ikaw naman itong si Coach Tim Cone, yan talaga ang masasabi nating tinatawag na silver lining dito sa sitwasyon nila ngayon. Alam natin na medyo mahirap yung naging serye ng Ginebra dito sa SMB. Natalo nga sila in 6 games. Kaya nga yung pagkuha ng mga panibagong players, yan ngayon ang magiging priority talaga nitong si Coach Tim Cone at sigurado magiging good move talaga ito. At ang susunod nating maire-report ngayon ay ito raw Converge Fiber Xers ay naghahanap ng mga tinatawag na mga dagdag players para maging mas malalim yung kanilang kuponan. Masaya naman sila dito sa naging laro nila dito sa Philippine Cup kung saan umabot nga sila dito sa quarterfinals. Siyempre disappointed sila nung ma-eliminate sa Ginebra lalo na at meron silang twice to beat advantage. Pero sa ngayon mukhang ang kontento itong FiberXS doon sa core nila. Kinakailangan lamang ng konting sabihin natin pagdagdag na suporta doon sa bench players. Kapag nagawa nila yan, magiging mas malakas itong FiberXS at yan ang talagang objective naman ng management. Itong pag-trade kay Alex Stockton pinag-iisipan pa rin. Siyempre nag-issue ng official statement si Governor at Coach Delta Pineda na hindi raw nila iti-trade si Stockton. Pero ayon sa mga insiders, meron pa rin posibilidad dyan. Depende kung sino magiging ka-offer o kapalit nito. Ito kasing Converge naman, pinag-aaralan pa rin kung ano ang pwedeng gawin dito kay Mikey Williams. At alam din natin na marami pang mga players na darating dito sa FiberXS katulad ni Dave Ildefonso. Meron pang mga usap-usapan na baka itong si Encho Serrano o Arwin Santos ay kunin din ng FiberXS. Ibig nitong sabihin talaga, merong mga tinatawag tayo na mga pagbabago na mangyayari dito sa kupunan at natitiyak din natin na ito'y magiging sabihin natin dadaan sa masusing pag-aaral bago ito i-implement ng management. Alam din naman nila na kinakailangan silang gumawa ng paraan para masiguro na yung kanilang mga players naman ay magiging malakas talaga. Kaya masisiguro natin na magiging isa to dito sa aabangan ng marami. Lalo na at magiging isa to sa mga tinatawag na future title contenders talaga dito sa PBA itong lineup na yan. At bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga regular na mga viewers, sila Mon de Guzman, Jonel Alagon, Kats Aquino Dukusing, si Anthony Alon, si Malyari Mascareñas, si Michael D. Binabati din natin si RG Bueno, si Ronald Barbosidad, si Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at iba pa.